Okay, yung lesson natin is all about integration by long division. Pero bago tayo magkaroon ng practice o ng mastery ng integration by long division, ang unang activity na gagawin muna natin is kung paano ba yung paglikha ng sariling halimbawa kasi nga the future magiging teacher kayo ng mathematics sa mga future students niyo. And dealing it sa ating kaalaman na ang pinakamataas na form ng learning is creating, yung creativity. We are encouraging dear students to be more creative, matuto silang mag-create kasi yun ang pinakamataas na antas ng learning process. Pero paano mo iikayatin ang sarili mong estudyante na maging creative kung ikaw mismo na teacher hindi mo kayang i-express o ipakita yung halimbawa ng pagiging creative. During the discussion, lagi ka na lang umaasa sa books, sa lesson plan na ginawa mo. Paano kung pagpasok mo ng eskwela, nakalimutan mo yung lesson plan? Ibig sabihin, yung ituturo mo the whole period dahil nag-prepare ka lang ng lesson plan, doon mo kukuhanin yung tuturo mo, hindi ka makakapagturo dahil wala kang lesson plan. Hindi mo ba kayang mag-create ng example on the spot para sa mga estudyante mo nang sa gayon kahit makalimutan mo yung lesson plan mo, hindi sila short-changed by that day. Hindi yung tipo na magtuturo ka, kunwari hintayin mo mag-iingay yung mga estudyante mo dahil hindi ka preparado and then pagagalitan mo the whole period. Which is actually hindi magandang habit yun sa pagiging guro. Kailangan talaga lagi kang prepare and then master mo yung tinuturo mo. Now, by this time, bago tayo tuluyang mag-solve gamit ang long division ng integration process, bago natin yan i-apply, tuturuan ko muna kayo kung paano yung paglikha ng example. So, ganito lang kailangan natin. Kailangan lang natin ng proseso ng multiplication of polynomials. So, anong gagawin ko? I-start tayo sa isang binomial at saka isang polynomial na ating i-multiply. So, yung lesson natin, ito siya, no? First, we have to learn how to create an example tungkol dyan sa ating topic na ating pag-aaralan ngayon. So, paano ba yung paglikha ng halimbawa? Assuming, ako na teacher nyo ngayon, lilikha ako ng halimbawa ko, ang naisip kong binomial, magkukonstruct ako ng binomial ngayon, no? So, let me write a binomial here. Ang binomial ko, na naisip, say ano na lang, x plus 1. X plus 1 is a binomial. Gusto ng dalawa ninyo? X plus 1 is a binomial. O kaya, pwede naman gawin kong trinomial. Yan, trinomial. So, let me try. So, x plus 1 ang naisip ko yung aking isang factor. Now, mag-isip pa ako ng isa. Another is a trinomial. So, let me construct a trinomial. See to it na yung mga degrees are nasa descending form. Bawa, x to the 1, x to the 0, yung mga exponent ng x's natin. So, trinomial, kunwari ito yung naisip ko, no? So, let me write x, 2x squared, yan, plus 3x, minus 1. Kunwari yun yung trinomial na naisip ko. So, what's the next thing that I will do? I will apply multiplication of polynomials. So, apply multiplication of polynomials. Yan. I-apply ko ngayon yan. Yan yung step, no? Kung paano paglikha ng halimbawa. Hindi pwedeng hindi ka marunong halimbawa, teacher ka eh. Dapat umugot ka ng strength, ng confidence, maglikha ka ng kumpiyansa sa sarili mo. Nang sa gayon, may karapatan kang i-encourage mo maging creative ang estudyante.
Hindi mo pwedeng ikayatin na gawin ng isang bagay ng isang tinuturuan na ikaw mismo hindi mo kaya kasi mapapaya ka lang. So, kailangan kayo marunong talaga mismo yan. So, ano gagawin ko ngayon? I-multiply ko yung dalawa. So, find the product of. Nag-create pa lang tayo ng example, no? Para alam na ninyo yung ugat. Yan. Hindi pwedeng di mo alam yung ugat eh. Kung paano ba. Bakit siya integration by long division. Dapat alam ninyo yung pinagmulan. Yung example. Okay, find the product of. Yan. Copy. Solve natin. Relax lang kayo. Kayang-kaya ninyo yan. Lagyan ko pala ng parenthesis ito para hindi masagwan tingnan. So, focus lang kayo ha. Baka mamaya may mali na pala akong nasa-type. And sabihin nyo lang ako kaagad kahit na-feature nyo ako, hindi naman ako perfect. Minsan, darating yung time na nalilito rin yung tao. Okay. So, let's multiply. X times 2x squared is 2x cubed. So, I will write 2, then x cubed. Then, x times 3x is positive 3x squared. Tapos, yung video, yung sound, yan. So, x times negative 1 is negative x. Then, 1 times 2x squared, dito naman tayo yan, tsaka dito. We have positive 2x squared. So, plus 2, then x squared. Yan. Then, plus 3x minus 1. So, dalawang term sa tatlong term, 2 times 3, 6, kailangan 6 na term yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then we simplify. Yung 2x cubed, copy-paste lang natin dahil wala namang kapareho. Isa lang siya, walang kaparehong term. But 3x squared at saka positive 2x squared, we can add them actually. So yung nagamit, highlight ko no, para maiwasan yung pagkalito. Yan. Yung 3x squared din, yan, yung 3x squared, at saka yung 2x squared, pwede natin yan. So we have positive 5 x squared. Yung noise, yung, ba yun? Okay, 5x squared. And then, next, negative x. Ito, negative x, highlight ko rin siya, no? Siguro ibahin ko lang yung kulay. Yan, at saka yung positive 3x. Yan, positive 3x, try natin. So, we have ilan? Positive 2x. Plus 2, yeah. So, plus 2x, yan. And then, negative 1, wala nang iba, no? Negative 1 lang. Yan. Now, we already have the product. And ito yung product natin. Ito yung ating product ngayon. Ito ng blue, no? Now, so paano ko mag-create ng example ngayon ng integration by long division? Ito yan, di ba? Yung ating x plus 1. Okay, highlight ko muna yan, no? Yung dalawang yan. No? So sa pag-create ng example ng long division, integration by long division, ito lang. Meron na akong halimbawa ngayon na pwedeng-pwede nating sagutan ng pagkadali-dali lang. Actually, yung nagawa kong example is, mamaya makikita ninyo, exact siya, exact. So, try natin, no? Now, we can already have our example. Ito siya ngayon. So, ang halimbawa natin yan, di ba?
Tinuturuan ko lang kayo na kung paano ang paglikha. Kasi eduk, iniikayat nating maging malikayi ng mga mag-aaral, dapat ikaw din. Kaya mo ang ipinapagawa mo sa estudyante mo. Yan. So, anong gagawin ko? Yung nakuha nating product, yan ang ating magiging numerator. And then, lalagay ko siya sa taas. At yung ating binomial naman ngayon, ito ang ating magiging denominator. Yan. And then, alisin ko yung highlight, no? Para hindi nakakalito. And then, sasaklungin ko yung buong yan. Even yung sa taas na lang, pwede naman eh. Ito na nga lang yan. Then, dapat pala yan ako muna doon. Yan, lagyan ko ng saklong. And then, right after then, lalagay ko yung dx. Now, you already have an example of integration by long division. Dito, alam na natin kagad na long division yung gagawin dyan eh. Pero sa mga sample problem na nakikita natin sa book, hindi mo naman agad matitrace kung long division yan. So ano bang gagawin ng estudyante? Magle-lecture yan eh. Magle-lecture ka muna, magle-lecture ka sa taas. Halimbawa, lilecture ko yan. No? Yan yung unang normal na ginagawa ng isang mag-aaral. Magle-lecture muna. After na mag-lecture and then mag-derivative, tapos babalikan yung equation, hindi pala uubra. Hindi pala siya uubra. Doon ka ngayon mag-iisip ng paraan para maisip mo kung paano ba gawing integrable ito. So, magiging integrable yan. Maybe, apply mo by partial fraction. Pero malayong maging partial fraction yan kasi isa lang yung denominator natin, isang linear factor lang. Definitely, hindi yan integrable kung magle-lecture lang tayo. So, possibly, ang gagamitin mo is long division. Kailangan, magawan mo ng paraan na yung example na yan is integrable. So, ito ngayon yung ating example, no? Paano nalika? So, yan po siya. Papakita ko sa inyo. Sample number 1. O, doon kanina, 38 lang natin yan. Ngayon, ito na yung example natin. Integrate. Yan. Integrate na natin. So, how do we integrate? So, yun yung problem natin. Tapian ko na nga lang lahat. Para readable. Ano yung maingay? Ano muna. Okay, 16. I-continue. Yung unang process, ipapakita ko yung tama, ipapakita ko yung mali. No? Para pareho yung alam. So, magle-lecture ako. Let. Siyempre, sa pagpili ko ng U, pipiliin ko yung mataas ang degree. Pipiliin ko yung may mataas sa degree. Ganito reality, siyempre kung mamimili ka na rin lang, yung may mataas na ang degree. Tama? Kung pag-aasawa yan, mamimili ka ng may degree, hindi ka matututo. So, may alam din sa mathematics. So, let U be equal to 2x cubed plus 5x squared plus 2x minus 1. So, ahanapan natin yan ng derivative. So, alam naman natin kung paano paghanap ng derivative. So, ang derivative niya, nida-direct ko na, dahil natapos na ninyo ang differential calculus noon, last sem, du is equal to, so lalagyan ko ng parenthesis yung buong yan. Ang derivative ng 2x cubed is 6x squared. Okay, kahit na estudyante ko kayo, may nakikita kayong error, correct me if I'm wrong. No? 5x squared is 10x. Positive 2x, ang derivative is positive 2. Ang negative 1, ang derivative is 0, and then I will write dx. Yan. Now, balikan natin ngayon yung given example natin. Ito ang gagawin natin, lahat ng nandirito dapat, kung i-integrate natin yan, may kapalit. Ang nakamultiply sa dx, ito, highlight ko siya,
may katapat siya. Ito, ang value niya, u. Pero ang dx over x plus 1, wala ka nang itatapat dyan. Wala kang pwedeng ipangalili dyan gamit ang derivative process natin. So, ibig sabihin, not integrable using this method. Tama? It only shows, ibig sabihin, thus, not integrable by only assuming a value for u and finding the derivative. So, not integrable siya, no? Tama ba ninyo? So, no, not integrable siya sa ganyang method. Not integrable. So, find way kung paano magiging integrable by assuming or by having a value for u which is actually equal to, yan, copy-paste ko lang. Para alam niyo yung logic. Yan. And finding its derivative. Kasi nga, nakita na natin, no? So, anong gagawin ko ngayon? Yan, maglo-long division ako. Yun ang naisip ko ngayon. So, anong gagawin ko sa long division na yan? Ito, 2x cubed. Okay, copy ko yan, no? Copy. Okay. 2x cubed. Siguro lagay ko dito yan. Kasi ba? Okay. Tapos, yung isa lagay ko sa taas. I-discard ko lang, no? Para may deliver ko sa iyo. Plus 5x squared. Yan. Yung ilalagay yan. Yan. Then next. Mahirap kasi mag-type eh. Yan. 2x. Yan. Copy. 2x. Then, yung sign, plus. Yan. 2x cubed plus 5x squared plus 2x, then minus 1. Yan. Pag gusto, may paraan yan. Pag ayaw, maraming dahilan. Kita, nagawa natin ang paraan. And then, ang lalagay ko yan dito para mas klaro yan. Maglalagay lang ako ng linings. Dito, maglalagay ako ng line sa taas. Kakapalan ko na lang. Para magmukhang long division talaga yung discard natin. Okay. Then, isa pang line. Dito naman. Kakapalan ko yan. Okay. And then, divide by x. Ano ba yung given natin? X plus 1. Okay. I-divide ko siya dito. Dito ko nga yun. So, divide by x plus 1 tayo. Itin ko rin ito. Yan. So, x plus 1 yung ating device. X. Then, plus 1. So, paano ba yung gagawin ko discard dito? Dapat pala hanggang doon lang, no? Okay. Anyway, yan. Okay. First term, 2x cubed divided by x is, ano? Diba 2x squared? Copy. 2x cubed divided by x is 2x squared. Lagay sa taas. Yan. Dapat pala ibaba ko yung araw. So, this will be 2. Kapag di ko dito sulat yan. So, cut ko ulit, no? Cut. Dito ko ilalagay. 2x squared. 2x cubed divided by x is 2x squared. 2x squared times x is negative 2x cubed. Change sign. 2x squared times x is positive 2x cubed. Kaya lang, papalitan ko kagad siya ng sign. Lalagyan ko yan ng negative. Kasi nga, papalitan mo rin naman eh. Palitan mo na kagad. Huwag mo nang patagalin pa.
Okay. 2x cubed times 1 is positive 2x squared. Change sign, negative 2x squared. Tipis ko na lang yan para mabilis. So, square lang. Exponent natin. Then afterward, gawa na naman ako ng underline para maganda yung dating ng solusyon natin. Then we solve. Cancel yung 2x cubed at saka negative 2x cubed. So dito we have 3x cubed as difference of 5x squared negative 2x squared. Nalagay ko 3. Can you follow? Okay, 3x cubed. Now, kapag exact quotient yan, wala ka ng over divisor. Pero kung di yan exact quotient, may over divisor ka. Pero dito I don't think meron kasi linika lang natin yung example, no? And then mamaya lilika ako ng halimbawa ngayon na hindi eksakto yung quotient. Okay, 3x cubed, bring down positive 2x. Yan. Now, we have a new dividend which is actually 3x cubed plus 2x. 3x cubed divided by x. Anong sagot? Square ito. Yan. Hindi natin napalitan yung exponent. Papalitan natin yung exponent. Ikikuigi mo Yan. Naka-record pa naman yan. Baka mapasubo tayo. So 3x squared divided by x. So we have what? Positive 3x. So 3 ito, no? 3. Then 3x times x is positive 3x squared. Change sign, magiging negative 3x squared. Copy. Yan. Paste. So negative ito. Then 3x times 1 is positive 3x. Change sign, negative 3x. So, copy ko na lang yan. Basta ko na lang yung number. So, we have negative 3x. And then, underline ulit. Mas okay yung dating ng computation natin. Okay, gusto dito. Then, cancel ang 3x squared saka negative 3x squared. 2x and negative 3x, we have x. Negative. Negative x. Lagyan ko lang ng negative. And then bring down negative 1. Chicken feet, kaya ninyo. Dali lang pala lang yung integral calculus. Negative x minus 1 divided by x. Yan. Negative x divided by x is negative 1. Sir, pwede bang utang? Yes, anak ko. Sige. Nanya po, pwede ba't itong 3x? Saan nanggaling yung 3x? Ito ba? Ito? Opo. Di ba after mong makakuha ng quotient, i-multiply muli yung 3x sa x plus 1. 3x times x plus 1. So una, 3x times x, positive 3x squared. Bago mo isulat dito, palitan mo na kagad ng sign. Kasi nga, papalitan mo rin naman, palitan mo na in advance. Now, 3x times 1. Positive 3x. Times negative 3x. Kasi nga, papalitan mo rin naman ng sign na. Can you follow? Opo. Thank you po. Then 2x minus 3x is negative x. Bring down negative 1. Negative x divided by x. So we have negative 1 also. So copy ko yan. Lagay ko sa taas. Negative 1 times x is negative x. Pero susulat ko dito is positive x. Kasi nga, change sign kagad. Negative 1 times positive 1 is negative 1. Change sign, positive 1 na lang ilalagay ko. And then, underline ko ulit yung mga yan. Copy. Yan. So, wala tayong remainder, no? Sagot dyan sa baba is 0. So, wala tayong remainder. Ibig sabihin, ang ating sagot is an exact quotient. Tama? So, yung problem natin kanina na ito, yan. I-write ko ulit sa baba, no? Total, nandito yan. I-write ko siya ulit dito para makita nyo lang. Yan. Now,
Instead na ganyan ang gagawin ko na pagkakasulat ng ating example. Now, pwede ko siyang i-write ng ganito na lang na. Yan. Integrate. At yung i-adapt ko, nung nag-multiply tayo kanina, ito yun eh. Yan. Yung buong naka-parenthesis. Yan. Instead na ito yung gagamitin ko. Can you follow? Ito muna pala yung i-ano ko. Okay. Yan. Copy-paste ko muna. Now, instead na ito, ang gagamitin natin, yung buong yan. Yan. Di ba? Naka-integral. So, ang ilalagay ko lang pala is this one. Ganyan na lang pala siya. Kasi, ito at saka yan, iisa lang. Ito at saka ito, iisa lang. Kanina hindi natin ma-integrate dahil kahit na nag-let tayo, nag-derivative tayo, hindi effective. Hindi natin ma-integrate yung problem kahit nag-let na tayo ng derivative. Hindi sa lahat ng pagkakataon na nahanap mo yung u at nag-derivative ka, effective ka agad yun. Okay, follow? Now, dahil yan na yung problem natin, madali na lang siyang ma-integrate ngayon. Ano na lang yung mga kailangan mo recall? Ito yung mga basic integration formulas na kailangan natin. Yung mga naunang naituro ko sa inyo, yan na lang ang babalikan nyo ngayon. Is madali na lang. Okay. So kung sasolve natin yan, integrate natin ang diretso, ito yung sagot natin. I think kaya-kaya na ninyong i-direct yan kasi napakadali lang. So ang integral ng 2x cubed, ng 2x squared is what? Sige nga, pakidictate yung sagot. Anto ko muna. Tapos dito ako nag-type eh. Yan. So ano ba ang integral ng 2x squared? Please, 2 over 3x cubed. 2 over 3x cubed. Okay, very good. So we have it as 2x cubed over 3. Kasi nga may formula dyan, no? The integral of x to the n dx is x to the n plus 1 over n plus 1. Yung naituro ko sa inyo last time. How about yung integral ng 3x? Ano yung integral ng 3x? 3x squared 3x squared over 2. Very good. Okay. So, ibig sabihin, tanda pa ninyo yung mga napag-aralan natin. Pag basic siya, napakadali lang. So, 3x squared over 2 minus, how about the integral of 1? x. And then, plus the arbitrary constant c. So, ito yung ating indefinite integral. Okay, yan yung ating sagot. Ang tawag sa sagot natin, sa klase ng integral, tawag natin dyan, indefinite integral. At yan ang ating answer. So, napakadali lang. Yung komplikadong bagay, isan bago mo siya isolve, kailangan mo muna mag-simplify. Kailangan mo munang hanapan ng paraan para maging integrable. Hanggat hindi mo nahanap yung way para ma-integrate mo siya, hindi mo yan ma-integrate. Makakaiba-iba yung mga problem na meron tayo. Minsan, kailangan mag-partial fraction ka muna pala. O kaya kailangan mag-long division ka or synthetic division. Actually, ito pwede na synthetic division yan. Pwede synthetic division. At ito rin yung makukuha natin. Now, paano naman kung ang problem natin ito, no? Okay, listen to this, no? Same problem. So, example number 2 tayo, ha? Kaya lang may i-revise ako sa pangalawang problem. Copy, no? I-revise ko yan. So, let us now proceed to our example number 2. Example number 2. Dahil nakapag-create ako ng isang halimbawa, kayang-kaya ko na ngayong lumikha pa ng isang halimbawa. Ang gagawin ko lang, papalitan ko lang yung negative 1 sa dulo. Gagawin kong 3 yan. So, pinalitan ko lang.
So, pwede pa rin ang long division process dyan. Kaya nga lang, I don't think na ang makukuha natin is exact quotient. Yung kanina kasi, yung ginawa natin halimbawa, dito, exact quotient ang tawag dyan. Sulat ko, no? Exact quotient. Yung nakuha nating sagot. At ano yung exact quotient natin? Ito yung nakikita natin na nakasite sa taas. Ito yan, yung ating exact quotient. So, wala tayong remainder. Now, sa long division, kung babalikan natin yan, may dalawang klase ng sagot sa long division eh. Yung una, exact quotient. And ano naman yung pangalawa? Quotient plus remainder over divisor. Ano lang yung may over divisor? Yung remainder lang, no? Baka mapagkamalan, pati yung quotient, lagyan ng remainder. Ito lang. Lalagyan ko ng bracket or parenthesis. So, ganyan lang. Dalawang klase lang yung ina-expect nating sagot kapag nag-long division tayo. So, importante pala yung long division sa integral calculus. Dapat pala nung nag-aaral yung ibang mga kabataan ng algebra, napansin na yan, nakita na yan. So, suggestion ko rin kapag siguro nagtuturo ng algebra